own battles, tama ba? You have your own struggles and challenges, but still you chose and you decide to be here. So again, sabi mo sa katabi mo, congratulations. Sa kabila, tagumpay ka. Parang hindi tagumpay. Sa kabila, sa likod, tagumpay ka. Yung talagang tagumpay. Okay, so, um, gusto ko sana kayong batiin ng happy 29th. Kasi 29th anniversary ng ating church sa Cavite, CMJC to. So, we celebrated. This is a month-long celebration because kung hindi nag-open ang Lord dun sa ating church sa Cavite, will not be able to open this family. Sino sa inyo ang magsasabing you are happy where you belong right now? Tanungin mo yung katabi mo, masaya ka ba talaga? Hindi ko, sabi mo, parang hindi halata kasi nakamask eh, no? So, and sino din magsasabi na hindi kayo nakatagpo ng church but you have found a family? Amen. So, I am a living testimony that when I came to know Jesus sa family natin sa Cavite, hindi church ang naranasan ko, but I have experienced a family because you all know we came from Bicol. Andito si Auntie Amy. Social yan. Auntie Amy. Si Auntie, actually, Ami siya, pero Amy tayo dito. Siya ay kapatid ng mama ko from Bicol. But before I came here, ako lang mag-isa. Andito din yung kapatid ko. So, I'm just thankful kasi that was the time that medyo na-homesick talaga ako. But when I attended church doon sa Cavite, I didn't feel like I was, kasi isa sa mga kinakatakutan, ewan ko kung sa kinakatakutan is yung ma-out of place ka. But I did not feel na I was out of place. I feel like I belong to this church because they have treated me as family. Sino dito personally, naka-experience ka na yung first time mo dito sa church or sa family natin sa Chofam, may nagtatanong, ang dami nagtatanong ng name mo. Parang, artista ba ako dito? Parang lahat na lang gusto malaman yung name ko, di ba? So, grabe. So, ganun din yung naranasan namin. Kaya, ganun din ang gusto naming maranasan sa bawat isang nakakasama natin dito for the first time. So, we're also glad that we have your mga mama natin dito, mga momshies. And soon to be, makakasama din natin yung mga mommy and daddy nyo for sure. Amen po ba? Parang hindi kayo naniniwala. So, ang dami ko nang sinabi. But we'll start. This will be very short. Tandaan nyo, maiksi lang to kasi ang sakit na ng paa ko. Joke lang. Masakit. Pinilit ko talagang magganito. Pero, sino nung pandemic, itong pandemic na ito, ang isa sa mga naging hobby ninyo or naging bonding nyo ng family or mga kapatid nyo is panonood ng movie? Parang konti. Ang umaamin nakakalaya, movie. Series, Netflix. Okay. Sino nakakatapos ng isang series ng one day? Grabe. Kawa, mamaya ka. Diyan lang. So, ang isa sa mga naging banding kasi namin ni Kuya JM nyo is yung panonood ng movie. Hindi ako mahilig sa movie, pero nung hahabol kami sa Valentine, so, nung mag-boyfriend pa lang kami, sa inyo ko lang to sasabihin, huwag niyong pagkalat kahit sa online tayo. So, nung mag-boyfriend kami, syempre, girls, medyo bebe, yung mga ganun. Nanonood siya ng movie. If you know this movie, nakita kita, hindi ako interested kasi hindi ko alam, basta hindi ko masyadong kilala pa nun si Empoy eh. Pero, pinanood niya, parang tuwang-tuwa siya. Tapos ang ginawa ko, nung napapanood ko na, sabi ko, parang bigyan, kasi syempre, papa-cute. Di ba, pagbigyan, pinanood ko siya, pero ang ginawa ko ganito, medyo hindi ko nagugustuhan yung eksena. Medyo kalahati na yung pinapanood niya ata, or pakalahati na. Tapos, ang ginawa ko, kinuha ko yung phone niya. Tapos, di ba yung technology ngayon, pwede mo na siyang fast forward. Hindi na fast forward, times. Talagang gaganon mo na lang. Ginawa ko, nilagay ko agad sa ending. So, ganun yung ugali ko. Hindi ko siya papanoorin hanggat hindi ako sure na maganda ang ending. Sino ang ganon? Ang umaamin nakakalaya. Ako lang ba? Wala akong kakampi dito. So ako lang to. Ako last day yan. Sige, meron akong kakampi dito. Kukunti lang tayo. Hayaan nyo ako nagsasalita. Sige. Si Kuya JM nyo kasi ganito. Huwag na huwag yung sasabihin sa kanya yung ending. Siya ang isa sa mga pinakamabait
na nakilala ko, syempre, wala nang iba, asawa ko. Pero, pag sinabi niya yung ending sa kanya, mapipikon siya doon yung makikita na naaasar siya, iiwasan niya talaga yung usap-usapan. Pag meron siyang nalalang, wag niyong bibigyan ng kahit anong hint about ending siya. Pero sino naman sa inyo ang makakapagsabi na, ay, wait lang, hindi ako yon. Ako ba yon? Surprise. Palit mic. Okay, sige. Sino naman sa inyo ang makakapagsabi? Parang gusto ni Chining kumanta. Pagbigyan ba natin? Pagbibigyan ko na ba? Pero hindi nyo alam kumakanta yan sa likod. Meron siyang mic na sarili. Meron siya. Ngayon ko lang sinabi sa inyo. Ilalabas natin yung video. Anyway, sino makakapagsabi sa isang story, especially yung story natin, ang nakakaalam ng ending lagi si Lord? Parang konti lang nakakaalam. Alam nyo ba na ang ending ng story natin alam na ni Lord? Pero ngayon, gusto ko kayong i-assure na wala pa kayo sa ending, nasa kalagitnaan pa lang tayo. Because the title of our message today is Prepared in the Middle. Prepared in the Middle. We know that right at this moment, we are in the midst of pandemic. Nasa kalagitnaan tayo ng isang pandemic at hindi natin gusto, hindi natin inaasahan, walang nag-expect na may mangyayaring sa 2020 ng ganito. But I want to share the story of Joseph. Ang story ni Joseph sa Bible, ang isa sa pinakatumama at talagang nagpaiyak sa akin ng matindi. I attended a conference for the first time and kinuwento yung buhay ni Joseph. Just a little background who Joseph is. Siya ay isa sa mga 12 magkakapatid. Sa 12 magkakapatid na yon, siya ang favorite ng tatay niya. Sino dito yung mga favorite? Ano yung mga privilege ng mga favorite? Tapos, kinainggitan siya ng mga kapatid niya. Sino naman dito yung mga naiinggit sa favorite? So, nainggit yung mga kapatid niya, maiksi lang tong background. Nung mainggit ang mga kapatid niya, pinagbalakan siya na patayin. Kasi nga, parang ano ba naman to si Joseph, parang lahat ng pabor ng tatay andun. Tapos meron pa siya shinare na panaginip. Sabi niya sa mga kapatid niya, alam niyo na naginip ako. Tapos ang interpretation is ganito, anong ibig sabihin mo, luluhod kami sa harap mo? Pagkatapos niyang matrigger yung mga kapatid niya, mayroon na naman siyang kinuwentong panaginip. Ngayon, hindi lang daw mga kapatid niya ang lulod sa harap niya, pati yung nanay at tatay niya. So talagang triggered na yung mga kapatid niya sa kanya. At ang naglagay ng dream na yon ay si Lord. Si Lord ang naglagay ng dream na yon. And then one day, pinagplanuhang patayin, pero may ginamit si Lord na isa sa mga kapatid niya para hindi patayin kundi ibenta. To make the long story short, nabenta siya bilang isang slave sa bahay ni Potiphar. At nung nasa bahay na siya ni Potiphar, eto na, inaccuse naman siya kasi ang galing-galing niya sa trabaho, hindi siya basta-basta naging slave . Ang galing niya, ginalingan niya. Ngayon naman, naapansin siya nung asawa ni Potiphar, parang pogi nito ni Joseph. Masipag na, pogi pa. Patingin ngayon katabi mo ngayon kung masipag at pogi. Ay, parang duda. Amen. Amen. Maganda at masipag. Walang nag-react. Mukhang hindi. Maganda lang. Maganda lang. Masipag hindi. Okay, sige. Pero ito si Joseph, yung katangian niya hindi basta-basta. Pogi na, napapansin. Nag-e-excel. So nagustuhan siya nung asawa nung amo niya. Walang ginawa kundi kulitin siya. Si Joseph hindi, umaayaw talaga siya kasi mali yun sa paningin ng Diyos. So ngayon, inakusahan siya, kung hindi ka mapapasa akin. Mga ganun. So ang ginawa, parang inaccuse siya na pinagtangkaan siyang halayin. So napunta naman siya ngayon sa kulungan, tingnan nyo.
At the age of 17, ang ganda nung dream ni Joseph that one day luluhod ang mga tala at mga bituin sa harapan ko. Pero ngayon nasa kulungan na siya, nakulong siya, nawala siyang kasalanan. At nung nasa kulungan naman siya, hindi siya basta-basta naging prisoner. Nag-excel ulit siya. Alam nyo, naging assistant siya nung jail guard. Kumbaga, may pinaka-chief guard, parang lagi naman siyang favorite. As one day, ito na. This is my favorite part sa story ni Joseph. In Genesis 40 verse 23, dito lang iikot ang pag-uusapan natin today. Napapunta yung cupbearer at yung chief baker ni Pharaoh, ng hari ng Egypt sa kulungan, napakulong sila. Then one day, inassign si Joseph na mag-serve doon sa cupbearer and then doon sa chief baker. Tapos ito na ang nangyari, nanaginip yung dalawa. Nung nanaginip ang dalawa, ang nag-interpret ngayon si Joseph. Kasi meron siyang gift of interpreting dreams. Tapos, nung na-interpret niya at nangyari yung interpretation niya doon sa dreams ng dalawang nakakulong, ito na sa Genesis 40 verse 23. This, I think, is one of the most encouraging word for me nung mabasa ko siya. Sabi, but the cupbearer did not think about Joseph at all. He completely forgot him. Nung mabasa ko to, totoo, natawa talaga ako. Kasi, Lord, ganun pala yun. After all ng dreams na ligay mo kay Joseph, wala naman siyang ginawa, kundi sabihin lang yung dreams niya. Pero ba't parang kalunos-lunos yung kinahuntungan ni Joseph? Hindi naman niya ginusto na magkaroon ng dream, nilagay ng Lord. Pero bakit ngayon? Parang, Lord, pag binasa nyo kasi to sa Genesis 40 verse 23, nag-end na siya sa period, wala nang kadugtong. Kaya medyo natawa ako. Sabi ko, ilang years bago nangyari yung susunod na chapter, it took 2 years. 17 years old, nandun na siya kay Potiphar, nakulong siya, pero nung nagkaroon na siya ng chance, doon sa mga cupbearer, nakabalik sa king, sa posisyon ng king yung cupbearer, hindi siya naalala. You know what? Nasa kalagitnaan pa lang ng story si Joseph. Hindi pa siya yung ending niya. The first thing that I want to share with you that I learned from the life of Joseph is this. The first thing is, you know what? Your position today is your preparation to your destination. Kung nasa kalagitnaan ka ngayon ng story mo, ipine-prepare ka ng Lord today dahil may pagdadalhan ang Lord sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pagdadalhan si Lord sa'yo. Ha? Sa likod, may paglalagyan si Lord sa'yo. Oo, di ba? Mayroon kang posisyon na paglalagyan si Lord. Parang hindi, may paglalagyan ka din. May paglalagyan, may pagdadalhan ang Lord. That's the most encouraging word that I will tell you today. You know what? You may be in the middle of the story right now. Maaring sa tingin mo, Lord, I think this is the ending. Parang ang dating ng story ko, pakatapusan na eh. Pero today, I want to encourage you na totoo pa rin ang sinabi ng Lord kay Joseph. If you will really put yourself in the story of Joseph, parang napaka-discouraging na, Lord, parang mayroon ng pag-asa. Pero bakit ganun nakalimutan pa rin siya? Sino dito sa nakaranas na nakalimutan ka? May ginawa kang mabuting bagay, pero nakalimutan ng kaibigan mo. Yes, danas na danas. Danas na danas. Pero naaalala yung mga maling bagay na ginawa mo. Sino mag-agree? Pero yung maganda mo, parang walang nakakaalala. Hindi man lang na-appreciate, ako yung naglaba, ako yung naghugas, ako ang nagsampay. Sino dito naka-experience, wala man lang appreciation. Hindi man lang na-appreciate. So, we see here the life of Joseph na parang, Lord, ba't nakalimutan ng cupbearer yung ginawa niya? But imbes na magtanong si Joseph, walang naging tanong si Joseph. What he had done on that season of his life is the first thing is, under that preparation is, he learned to say no. Sabihin mo nga sa katabi mo, no. Sa kabila, no. Sa likod, mas malakas, no. Isang kailangang matutunan natin, mostly mga kabataan nandito, we don't neglect the mothers, meron din silang dapat matutunan na mag-say no. Is something na, nung time na
lagi siya, everyday siya kinukulit ng asawa ni Potiphar. Sige na, inaakit siya, sige na, parang ano, sige na, wala naman yung amo natin, sige na, ay amo natin, yung asawa ko. Natuto siyang mag-say no sa temptation na yon. But hindi man tayo merong situation na katulad ni Joseph as of now, wala tayong mga ganoong katulad niyang sitwasyon. Pero alam ko sa inyo, mga estudyante kayo ngayon, meron kayo dapat i-say no. Ano ang mga dapat i-say no nyo? Kung nag-aaral ka ngayon, you need to say no sa mga unnecessary invitation. Ano yung mga unnecessary invitation? Sige na, isang game lang. Sige na. Ano ba yan? Rank lang, rank. I don't know. Naririnig ko lang eh. Sabi ng mga, parang, ano ba yung rank na yun? Hindi ko alam, basta. Hindi masama. Sinasabi ko sa inyo, hindi kasalanan. But if those things magpapabagal sa'yo sa pagdadalhan sa'yo ng Lord, you need to say no. If those things is gagawin mo to you say no right now magno-no ka at hindi ka nila maiintindihan. They will misunderstand. Maririnig nyo to eh. Iba ka na. Nag-iba ka na. Ano ba yung mga naririnig nyo? Walang pakisama. Be ready for that. Be ready na marinig yon. Sa mga mothers, ito ang mga dapat nyo mga iwasan. Ito yung mga ano, alam mo ba? Alam mo dapat sagot nyo? Hindi ko alam at hindi ako interesadong malaman yan. Learn to say no to gossips. Kasi kung alam mo na yung taong yon hindi mo makakasama sa destination na paglalagyan sa iyo ni Lord, you learn to say no. Hindi masama, hindi kasalanan na mayroon silang i-share sa iyo, but kung yun ang magpapabagal sa iyo at hindi mo rin naman sila nakikitang kasama mo sa destination, learn to say no. What you will do, you will prepare yourself. Ihanda mo yung sarili mo. Ihanda mo yung sarili mo katulad ng paghahandang ginawa ni Joseph. Itong pandemic na to, maaaring pinahintulutan ng Lord, but we took advantage of this to take masteral. Kami ni Kuya JM nyo, kami ng Ate Chini nyo. It was 10 years ago nung nag-aral ako and it was a big challenge for me na hakbangan yung pagmamasteral. Because I keep encouraging yung mga ate nyo, sila ate nyo, magmasteral kayo, but we're not doing it. So ginawa namin kahit nahihirapan. Tapos may isang gabi na 3:00, alam to ni Ate Chini nyo, umiiyak talaga ako. Tapos naghahabol kami nung ano, alam niyo yun si Judith? May Judith din kasi sa module eh. Alam niyo yun, si Deadline tsaka si Judith. Tapos may naghahabol, 11:59, talagang sana hindi na lang ginawang 12, may 59 pa. 3:00, umiiyak ako. Kailangan ko mag-say no sa mga invitation na hindi makakatulong sa akin sa pag-aaral ko. Umiiyak ako sa Panginoon, Lord, bakit sila natutulog 3:00 na? Tapos ako isang reflection paper, isang page, isang buong gabi, hindi ko kayang gawin. Pero ngayon, binabalikan ko yon kasi nung magtatapos na yung SEM na to, 5 to 6 reflection paper, tinatapos namin ng Ate Chili nyo. Pero dati umiiyak ako. Alam niyo pa, itong pinakamasakit, humihingi ako ng tulong kay Kuya JM nyo, hindi ako tinulungan. Sabi ko, nakahiga siya, tinitingnan ko, Lord, bakit siya tapos na sa assignment niya? Ako hindi ako tinulungan. But that's not something na para masiraan ng Kuya JM nyo, but that's the greatest help that He has done for me. Pinabayaan niya ako matuto. Kaya nung 5 hanggang 6 na reflection, wala na siyang pakialam sa akin. Walang iyak-iyak, walang drama-drama. Tapusin mo yan. Because I know that I am being prepared. You are being prepared. Umiiyak ka ngayon sa season na to, inihahanda ka ng Lord. But you need to learn to say no sa mga invitation na hindi makakatulong sa'yo. Uubusin ko ang oras ko sa social media, makikipag-replyan ako, comment. Mag-aral na lang ako. Hindi ko sasayangin dahil COVID, magiging excuse para hindi ko i-level up ang sarili ko. Hindi ako matuto. Kung meron kang pwedeng matutunan kung nasa bahay ka ngayon, alam niyo, we're so proud, some of you, ang mga nanay natin dito, mga nagbi-business. Dineclare ko na. Nagbi-business, grabe. Hindi pandemic. Ang magpapatigil, natuto sila ng mga bagong skills nila. Naka-experience ako ng pot. Grabe. Ang ganda.
Bakit? Hindi nila sinayang yung time nila sa chismisan. Dinevelop nila yung sarili nila. If you think that your friend's invitation will slow you down, that baggage iwan mo na. At ikaw mag-ready ka. Kasi God will promote you. By the time na ipopromote ka, dapat ready ka na. Si Joseph, 2 years, nakalimutan siya ng cupbearer. Anong ginawa niya? He prepared himself. Bakit? Paano ka nasabing he was prepared? Because by the time na na-appoint siya as second to the Pharaoh, nasabi ba dun sa story na hindi niya alam ang gagawin? Inassign siya ng Pharaoh dahil ikaw nakapag-interpret, ikaw na rin ang mag-manage. Nagsabi ba si Joseph, hindi ko alam ang gagawin? No, he was already ready. Alam ko ang gagawin, mag-imbak tayo ng ganito, lagyan natin ng kamalig, magpagawa pa tayo ng kamalig. Saan niya natutunan? Doon sa preparation, in the middle of the story. And the next thing is, excel in the middle. We need to excel in the middle. Paano ko nasabing nag-excel si Joseph? Kasi ganito ang nangyari. Ang work lang na inassign kay Joseph is ganito. Joseph, i-attend mo kung ano ang kailangan ng cupbearer at ng chief baker. Ibig sabihin, pagkain, tubig, basta yung pangangailangan niya. But one thing that, if you notice sa story is ganito. One day, napansin ni Joseph na malungkot si cupbearer at si chief baker. Ang trabaho lang naman niya is pagsilbihan yung pangangailangan, if they need food, if they need water, ganun lang naman. Kasi nasa kulungan, wala namang special treatment. But one thing, if you notice, meron siyang extra service na inoffer. When I said extra service, kung ito lang ang job ko, nag-excel ako, I did something extra mile dun sa trabahong inassign sa akin, naging excellent siya. Bakit? When he noticed that they were sad, he asked them, bakit ka malungkot? Tangin mo katabi mo, bakit ka malungkot? Diba? Meron ba sa inyo, nakapansin man lang ng malungkot yung katabi mo, tapos nagkaroon ka ng courage, bakit ka malungkot, Jen? At nung tinanong niya kung bakit malungkot, he was already willing to give a solution and a help. Nung napansin niya, and he doesn't know na yung cupbearer na yon is magiging ticket niya papunta doon sa dream na niready ng Lord sa kanya. Though nakalimutan siya for 2 years, pero yung naging offer niya doon sa cupbearer, bakit ka malungkot? Malungkot ako kasi ito yung panaginip ko. Ininterpret niya ngayon. At ang sabi niya, one day, pag nangyari sa'yo yung interpretation ng dream na makakabalik ka sa tabi ng hari, huwag mo akong kalimutan. Though nakalimutan siya for 2 years, pero siya pa rin ang naging dahilan para mangyari yung dream na nilagay kay Joseph. So when you excel in the middle, you don't know na yun ang magiging ticket mo doon sa vision and dream na nilalagay sa'yo ng Lord. So wherever you are today, if you are a student, excel sa pagiging estudyante. If you are a parent, excel sa pagiging parent. Kung meron kang business, mag-excel ka sa business na yan ngayon because you are being prepared by the Lord. You don't know one day you will be promoted but you already know what to do because you have already prepared. Handa ka na. Wala na, sisiw na yan sa akin. Kasi nung nandun pa lang sa kulungan, hindi naman basta-basta yung cupbearer. Hindi naman basta-basta yung chief baker. Alam niyo kung bakit? Bago makarating yung lason na iinumin ng hari, silang unang malalason. Ibig sabihin, sobrang malapit sila sa hari. Bago makarating yung pagkain na may lason, andun din siya magpe-prepare ng pagkain. Ibig sabihin, malapit din siya sa hari. Ano ibig sabihin nun? Dahil malapit siya sa hari, every time na merong information na dadating sa Pharaoh, every time na merong kailangang mga i-resolve sa loob ng bansang Egypt, maririnig din nila yung lahat ng information. At yung kulungan na pinaglagyan kay Joseph, hindi basta-basta kulungan, kulungan yun ng mga high officials ng Egypt. So that is why, when Joseph was already promoted sa tabi ng Pharaoh, alam niya na yung pasikot-sikot kung ano ang gagawin sa government na yon. Alam niya kung paano i-manage. Bakit? For 2 years, he did not wasted his time to complain, but he excelled kung nasaan siya that time. So by the time that he was promoted, alam niya na, he already have the wisdom that he needs to manage the whole nation of Egypt. Bakit? Sabi ng Pharaoh, wala na lang siyang iniintindi kundi ang pagkain niya, but everything was given to Joseph.
second in command siya ng Pharaoh. Ang hindi lang niya makukuha is yung title ng Pharaoh, but everything was already given to them. Sino ang ready mag-receive that one day, just like Joseph, the same God will do the same dream na inilagay sa inyo ng Panginoon? What you need to do, say no to unnecessary things. Excel kung nasaan ka ngayon. Kung estudyante ka, galingan mo na. Sabi nung cell leader namin dati, if you are watching Ate Tala, I'm so thankful for her life. Sinabi niya, hindi ko makakalimutan, sumunod ka din naman na, itodo mo na. Nag-serve ka din naman na, itodo mo na. Huwag na yung basta-basta. Basta maipasa, basta makaabot sa submission, basta dumating sa deadline, galingan mo na. No, si Ate Chinin yun, kasi sa akin dumadaan ng reflection paper. Tapos, yung ibang class, hindi ko naman inano, pero parang sila nag-submit lang sa requirements. Ang Ate Chinin yun, may pictures pa. May picture yung reflection paper. Buti hindi picture niya. Kung may hinihingi sa inyong requirements, itodo nyo na. Kung may pinapagawa sa inyong Panginoon, itodo mo na. Sumunod ka din naman na, galingan mo na. Sabihin mo sa katabi mo, serve well. Serve well. Serve well. Because you don't know, your service today, where you excel, is your ticket to your dream. Yung cupbearer, yung naging ticket niya para mangyari yung dream ng Panginoon sa buhay niya. And the next thing is, you are pruned in the middle. Medyo naging plantita, ako lang pala, plantita ako this pandemic. Tapos, medyo natatawa ako kasi akala ko pag pinuputulan mo, hindi na siya mag-grow. Yun pala, yung isang plant na pinutulan ko, pagkaputol ko ng isa, dalawa yung tumubo. Pruning. Ewan ko may nakaka-experience sa inyong ganun. Kasi yung mga ibang pinutulan ko, mga noon namatay eh. Pero ito, natutuwa ako sa isang halaman, surviving. Pag pinutulan ko, talagang nagsasanga siya. Ang ganda na, picture. Wala akong masyadong picture, nakalimutan para gusto ko makita nyo na mayroong mga pinuputol sa inyo si Lord right now in the middle. Si Joseph, prinun siya in the middle. Bakit? May kayabangan si Joseph, if you don't know. Dahil hindi lahat ng favorite, hindi ko sinasabing mayabang pero medyo, siya ka lang. Medyo lang. So, dahil paborito kasi si Joseph, at some way, medyo may yabang siya sa kapatid niya. Paano ko nasabi sa inyo yon? Nung unang panaginip niya, alam niya namang triggered na yung mga kapatid niya. Alam naman niya mga kapatid niya na nakita ng mga kapatid niya na siya lang ang binibigyan ng magandang damit ng tatay. Tapos, ang ginawa pa, nanaginip ulit. Alam mo nang galit ang kapatid mo at inggit na inggit, uulitin mo pang sabihin na luluhod, tinamay mo pa ang nanay, pwede mo namang ikip sa sarili mo. So, we can see that there's pride na namumuo kay Joseph one day. Paano kaya, kung nangyari agad yung dream kay Joseph na luluhod ang mga tala at mga araw at ang buwan sa akin, kung nangyari kaya yun the next following day, hindi kaya sasabihin niya sa mga kapatid niya, di ba? Nangyari yung sinabi ko sa inyo? Sabi ko sa iyo eh. Luluhod ka sa harap ko eh. Alam nyo, sa kalagitnaan, kung hindi pinadaan si Joseph doon sa stage na yon in the middle of the story, kung hindi siya nadaan sa pagiging slave at prisoner, yun ang gagawin niya. But one thing I want to share to you, right now in the middle, may mga tinataba si Lord na ugali natin na hindi natin kailangan pag na-promote na tayo. May mga ugali tayo na tinatapyas ng Lord. Bakit? Pag natanggal yan, mas maganda yung tubo mo. So, who are willing right now na minsan may mga ate at kuya kayo dito, may mga kinokorek sa inyo ugali nyo? Amen. Parang ayaw lang Sino ang willing na may mga ate at kuya kayo na willing ka na pag may sinasabi sa iyo na eto, dapat ayusin sa life mo, sa finances mo, ayusin natin. Sino dito ang willing pinapakialaman pati love life? Parang konti. Wag mong pakialaman ng love life ko. Pwede lahat. Wag lang ang love life ko. Alam niyo yung mga ate nyo? Oh, grabe yung mga ngiti nyo dyan sa likod. Mamaya kayo. Hindi. Yan yung mga ate nyo. Kinausap ko na yan. Pagdating sa love life, open tayo. Minsan may mga tinatanggal sa buhay natin na hindi natin kailangan. At maririnig nyo yan sa mga ate nyo. Hindi lang naman sa love life. But if you are willing, may magandang pagdadala ng Lord sa inyo. If you are willing to be pruned, sharpened,
In the pruning stage, gumagaling kayo. In the pruning stage, maraming tutubo pang mas maganda kapag natanggal yan. At kung kay Joseph natanggal yung pride niya at nangyari yung dream sa kanya, nakita natin yung magandang response sa ugali ni Joseph. Hindi niya ginawa na, diba sabi ko sa'yo, mangyayari yon at luluhod kayo sa harap ko. Kasi nangyari naman talaga eh. Alam niyo yung story, in the end, nangyari kay Joseph. But dahil na-prune na siya sa kalagitnaan pa lang ng story ng buhay niya, by the time na nangyari sa kanya yung dream na inilagay ng Lord, hindi yun ang ginawa niya. Alam niyo naging response si Joseph? You plot evil against me. Sa mga kapatid niya, nung nalaman niyang yung mga kapatid niya is nangangailangan ng tulong. You plot evil against me. Nagbala kayo ng hindi masama sa akin. Pinahintulutan ng Panginoon para marami ang maligtas. Naging tama ang response ng puso niya by the time na dumating na siya sa dream niya. So if you are in the middle right now, God is pruning characters na hindi mo kailangan pagdating sa promotion ng Lord sa atin. So sino dito ang ready and willing to be pruned? May mga tatanggalin. Sa totoo lang, masakit po yung pinuputulan. Masakit po. Pero yung masakit na yan, one day, pagpapasalamat mo sa Panginoon. Amen? The second thing is, if you have noticed in the story of Joseph, he was known as Joseph the Dreamer. Merong panaginip, yun ang title niya, but he also have this gift. He was able to interpret dreams. Kaya niyang i-interpret ang dreams. Nung ang dream ni cupbearer, after 3 days, sabi ni Joseph, ito ang interpretation, after 3 days, mariresume ka. Babalik ka sa trabaho mo, ikaw pa rin ang magiging cupbearer ng ating Pharaoh. Pagdating sa chief baker, in 3 days, bibitayin ka, o basta kamatayan, nangyari. Na-interpret niya. Nung naalala siya nung cupbearer, pinatawag siya ng king kasi nanaginip yung king, na-bother ang king, anong ibig sabihin ng dream niya. Pinatawag si Joseph, na-interpret niya yung dream. Pero magkakaroon ng matinding tagutom. For 7 years, magkakaroon ng matinding pag-ani. For another 7 years, tagutom na. Na-interpret niya. So that's why na-assign siya second in command ng Pharaoh. But if you have noticed, yung dream niya hindi niya na-interpret. Napansin niyo ba? Doon sa story ni Joseph, kaya kong i-interpret dream mo. Pagdating doon sa dream na nilagay ni Lord, naluluhod yung tala sa harapan ko at mga stars, yung moon at yung sun, walang nag-interpret, hindi niya kayang i-interpret. Na ang interpretation pala is one day, mapupunta sa isang mataas na posisyon para lumuhod yung mga kapatid niya sa harap niya. Nangyari nga, but nobody knows. You know what? Sometimes, there is a miracle in our life. But sometimes, walang miracle. But don't worry, there is no miracle because you are the miracle. You are the miracle sa situation na meron ka ngayon. In the middle of the story, know this, ikaw ang magiging miracle sa sitwasyon na yan. Bakit? Even though walang interpretation ng dream niya, ang nangyari kasi is ganito, walang nakapag-interpret ng dream niya, pero ang naganap is, siya yung mismong naging miracle sa situation. Nung nagkaroon ng tagutom sa buong mundo, ang Egypt lang ang may pagkain. Si Joseph na ang next in command ng Pharaoh. Doon na yung time na pumunta yung mga kapatid niya, hindi na siya makilala. Pero ang sabi niya, pinahintulutan ng Panginoon to upang marami ang maligtas. Siya ang naging miracle sa situation na meron siya. Siya yung naging miracle doon sa pamilya niya nagkaroon ng tagutom. Pinahintulutan ng Lord ang nangyayari sa buhay mo. Wala kang makitang parang walang sagot ang Panginoon because you know, you are the miracle over your situation. Huwag ka nang maghanap ng miracle dahil ikaw mismo, miracle ka na. May isang gusto kong i-share a little bit of our story. Galing kasi kami sa Bicol. May church na kami doon. But before, bago kami naging Christian ng family namin sa Bicol, ano si Auntie? Nandito kasi si Auntie. Halaka lang. So, meron akong yung inferiority complex para sa family namin. Na parang feeling ko, yung family namin yung parang pinakawalang say. Yung wala kang karapatang magsalita kasi wala kang pera.
Tapos, dahil wala kang pera, ang pangarap ko nun is gusto kong maging mayaman. Kasi mayayaman sila. Hindi lang naman yung mga kapatid ni mama, may mga iba pang relatives na, ko Lord, parang sila lang yung may karapatang magsalita sa pamilya namin kasi sila yung may pera. So one day, sabi ko, Lord, hindi ko kayang i-share ang salita mo kasi parang feeling ko, they won't listen to me because I don't have money. But if I will have money, they will listen to me. May ganun akong, meron akong ganoong pangarap noon. Sabi ko, Lord, mag-abroad ako. Babalik ako dito. Tapos, alam mo yung mga pangarap, magpapakain ako sa buong angkan. Tapos, pag nagpakain na ako sa buong angkan, humanda kayo, ako ang may hawak ng mic, at sasabihin kong ako ang nagpakain sa inyo, at isi-share ko sa inyo ang Word of God. Wow. Parang ang ganda nung pangarap, pero deep inside, there was a revenge in my heart na dati hindi nyo kami pinapakinggan kasi wala kaming pera. Pero ngayon, ako magpapakain kaya dapat pakinggan nyo ako. Pakinggan nyo na may isang Jesus na namatay para sa inyo. Parang hindi matatanggap. Pinakain muna tapos pagsasalitaan. Pero that's my heart before. And then this past few weeks, kami ni Kuya JM nyo is pumunta kami sa isang uncle ko and pinag-pray namin. Meron siyang sakit. And then I prayed, Lord, I was praying na, Lord, we are claiming and we receive healing sa liver ng uncle ko. And then after a week, andito kami sa Cavite, I received this message na malignant daw, hindi na ooperahan. And kumalat na daw yung sa buong atay, so hindi na ooperahan. Sabi ko, Lord, we prayed, nanalangin kami sa iyo na pagalingin mo yung uncle ko. Nanalangin kami sa iyo na nag-receive kami ng healing at ito ang pangako mo, by your stripes, he is healed. Yan ang pinanghawakan ko. Bakit walang miracle kaming na-receive? That was my question. And I got this message. Alam mo, huwag kang mag-expect ng miracle because you are the miracle over that situation. Healing kaya kong ibigay instant because I am the God that heals everyone. One click kayang ibigay ng Panginoon ng kagalingan sa atin. But what they actually need is salvation. Yung kaligtasan na malaman nilang may isang Diyos na namatay para sa kanila. Kaya kong ibigay ang healing, pero yung personal relationship nila ang pinakamahalaga. Yung pangarap ko dati na, Lord, pag yumaman ako sa kalang nila ako pakikinggan. Hindi nangyari yun at nakalimutan ko na din. As I journey following Jesus Christ, nawala din sa heart ko yung ganung pangarap kasi hindi naman ako nakapag-abroad At hindi rin ako yumaman. Mayamang-mayaman. Joke lang. Hindi kasing yaman ng pangarap ko, pero I know mayaman ako sa Panginoon. Hindi nangyari yung pangarap kong pakakainin ko muna sila. Walang kainang nangyari. But one thing that I want to share you, this past few weeks, we have this prayer online, buong angka namin. And God, pinaalala niya sa akin, di ba pangarap mo dati ma-share ako sa kanila? You are the miracle. That is the miracle that you are looking for. Salvation of your family. I can instantly give healing, but what they need is Jesus Christ. Kaya kong pagalingin ang uncle mo. Yes, he can do it. He was able to. Sabi ko, Lord, bakit? Kaya mo namang bumuhay ng patay. Hindi yan ang kailangan nyo right at this moment. Kailangan mangyari yung dream mo na buong angkan mo. Makikilala ang Panginoong Jesus. And the same relationship that you have with Jesus Christ is the same relationship that they will have. Healing. Pag sinabi kong healing, meron na. Salvation. Bakit? Pag pinagaling okay na, gumaling na ako. Pwede makalimutan si Lord. Pero kapag inunan nyo ang kaligtasan ng pamilya nyo, it will just follow. Because it is always Jesus na dapat na mauna sa buhay natin. So, right at this moment, my encouragement is, don't look for the miracle. Sometimes wala talaga kayong makikita kasi kayo na mismo ang miracle sa pinaglagyan sa inyo ng Panginoon. Kung ano man ang dream na nilagay sa inyo ng Lord, na sa tingin nyo, Lord, ba't parang hindi nangyayari? I was able to interpret the dream of the cupbearer. I was able to interpret the dream of the king. But how about my dream? Asa na yung dream ni Joseph?
Pagdating sa iba, kaya kong mag-interpret ng dream. Pagdating sa akin, wala. So again, no miracle because you are the miracle. And the third thing that I want to share is, ito na yung sa scripture na, but the cupbearer did not think about Joseph at all. He completely forgot him. He completely forgot him. 17 years old, nangyari ang dream nilagay kay Joseph. But 30 years old siya nung nalagay siya sa posisyon. Nung nagkaroon siya ng connection sa cupbearer, 2 years ulit ang hinintay niya bago siya makarating sa tabi ng Pharaoh. Dahil nakalimutan siya. People may forget you, but God will not forsake you. Maaring meron kang ginawa ngayon na sa tingin mo hindi na maalala ng mga tao, pero hindi makakalimutan ng Panginoon. It only teach us na hindi natin ibibigay hindi sinasabing hindi na ako magtitiwala, but we don't put the trust or hindi mo ilalagay yung trust mo sa tao. Hindi ko yung sinasabing wala akong tiwala sa iyo, hindi. Kapag may ginawa ka sa kanya, huwag kang mag-expect na maaalala niya, pero mag-expect ka na nakita ng Panginoon at alam niya. Maaring makalimutan ka ng kaibigan mo, meron kang nagawa na parang nakalimutan nila. Ito kasi, meron naman kasi tayong ganito yung, Lord, meron tayong sinasabi na, Lord, we are doing this para sa Panginoon. Ginagawa natin to para sa Panginoon. Tama ba? Ano mang ginagawa natin, dapat alam natin ginagawa natin sa Panginoon. Pero as human, we have this something in our heart na, Lord, gusto ko rin syempre na-appreciate. What you have done for us last week is, Lord, na-appreciate pala nila kami. Kahit hindi namin hiningi naman na yun, at kahit wala yun, masaya kami. Pero iba pa rin yung na-appreciate ka. Sino dito ang magsasabing, pag na-appreciate ka, mas lalo mong ginagalingan yung ginagawa mo? Diba? Parang mas lalo mong pagbubutihin. Kasi ito na naman ako. Nag-practice ako mag-drive. Kasi pinupush ako ni Pastor Jerry mag-drive. Mag-drive ka na. Nilagay na actually yung dream na yun sa akin kasi nakita ko si Ate Portia. Hinahatid niya kami. Si Ate Portia, if you know her, if you are watching Ate Portia, pinapanood ko siya na nag-drive ng Innova. Tapos, hindi ko alam kung nasa 30 person kami no, na cell niya. Pinagkasya niya kami sa Innova. Wala pang pandemic noon. 30, hindi ko maalala. Basta, yung mga posisyon may nakahiga sa likod. Yung siniksik sa may bintana, na wag mong bubuksan kasi mahuhulog. Ganun siya katindi mag-sell. Tapos pinapanood ko sa Lord. Tapos talagang siksik, pati yung space nakaupo. Tapos, sabi ko, Lord, one day, dahil ganito si Ate Portia, gusto ko one day, ganun din ako. Hindi ko kayo pagsisiksikin sa sasakyan. Gusto ko one day, ihahatid ko din yung cell member ko. Ako magdadrive para sa kanila. So nangarap ako noon, matagal na, siguro mga 5 years ago, nang lagi niya kami hinahatid. Tapos, sabi ko, Lord, gusto ko din talagang magdadrive. Ihahatid ko pagkatapos ng cell sa mga bahay, yung mga cell member ko. Ako magdadrive. Hindi na si JM, ako na. Sino naka-experience na isakay ko? May mga pinag-testingan akong ipag-drive eh. Tinanong ko muna, sure na yung salvation mo, di ba? So, natutuwa ako kasi, pag pinupush kasi ni Pastor Jerry, sabi niya, sige lang, huwag ka matakot. Ganun siya. Huwag ka matakot, magasgasan. Tapos sabi ko sa Kuya Jim, huwag daw matakot, magasgasan ha. Ginaganon ko pa siya. Tapos pag nagdadrive ako, sasabihin pa niya, sobrang talaga natutuwa. Hindi niya alam siguro, baka nanonood. Pero, pag nasabi niya, wow, ang bilis-bilis mo na mag-atras abante ah. Tapos, yung tenga ko gumagano. Tapos, basta lalo kong bibilisan. Love, narinig mo? Bilis-bilis ko na, bibilis ako. Pero ang ginagawa ko lang naman, ilalabas doon, tapos i-atras abante. Pero, somewhat in my heart, when you are appreciated, mas lalo mong ginagalingan. Pero ito kasi si Joseph, in his situation, parang, Lord, hindi man lang na-appreciate ng cupbearer na kaya siya nakabalik kasi may someone na nag-interpret. Hindi man lang siya naalala. Gaano kasakit yon? Yung, sino nga dito naka-experience one day lang, nakalimutan yung pinangako sa'yo or mayroon siyang sinabing gagawin sa'yo tapos nakalimutan. Sino yung matindi yung tampo mo? Nakalimutan mo, di ba sabi magkikita tayo? Ay, wait na. Wait na. Parang may naalala ko bigla.
Parang, parang yung may usapan yung mga mamshies. Hindi naman nakalimutan. Parang hindi lang sila nagkita sa tagpuan. Wah, tagpuan. Sino nito yung parang yung asang-asa ka na magkikita kayo, maaalala niya, tapos nakalimutan yung usapan. Pero kay Joseph kasi hindi naman 1 day lang 2 taon. Gaano kasakit yun, yung 2 taon na nakalimutan ka niya, tapos parang bigla ka na lang naalala, parang nagka-amnesia ba tong cupbearer na, tapos biglang naalala. But I want to share with you is this. In Romans 8, verse 31 to 32, ang sabi dito, "So what do you think? With God on our side like this, how can we lose? If God didn't hesitate to put everything on the line for us, embracing our condition and exposing himself to the worst by sending his own son, is there anything else he wouldn't gladly and freely do for us?" Makalimutan ka man ng tao, hindi ka makakalimutan ng Panginoon. Ang sabi niya, what do you think? May naiisip ka ba? Na kapag ang Diyos ang kakampi mo, who can be against us? Kung hindi siya nagdalawang isip na ibigay yung anak niya on that cross, meron pa ba siyang kayang hindi ibigay sa'yo? Yung nag-iisang anak niya, hinayaan niya mamatay on that cross for you, meron pa ba siyang kayang i-withhold from you? He freely gave it, His only Son, Jesus Christ, for us. Maaaring nakalimutan ka ng tao, nakalimutan niya or hindi ka niya na-appreciate, but don't worry, hindi nakakalimutan ng Panginoon ang sinabi niya at ang dream na nilagay niya sa iyo. Kung naniniwala kang pagtatapusin ka ng Panginoon sa pag-aaral mo at nakita mo ang pangako ng Panginoon na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, nakalimutan man ng tao ang pangako niya sa iyo, hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. Ang sabi, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Panginoon kung hindi siya nagdalawang isip na ibigay yung anak niyang nag-iisa para sa atin? Is there anything else He wouldn't gladly and freely do for us? Gladly, freely. Meron ka ba bang naiisip na kayang ipagdamot sa atin ng Panginoon kung nabigay niya na ang Panginoong Jesus? Maybe some of us right now, mayroong nilagay sa iyo ang Panginoon na dream. Maaring somehow, somewhere, parang ikaw mismo, nakalimutan mo na merong dream na nilagay sa iyo yung Lord na, Lord, hindi kami mananatili sa ganito na parang pinanganak mahirap, mamamatay mahirap, na may ganong kasabihan. Lord, nilagay mo sa dream, pinangako mo sa akin, Panginoon, na hindi kami mananatili sa sitwasyon na ito. Pero parang hindi yun ang nakikita mo at parang ikaw mismo nakalimutan mo na yung dream na yon. Lord, ang pangako mo, one of my dreams, as for me in my house, we will serve the Lord. Just like Joshua. Hindi lang ako ang matatagpuan mo dito sa church, kundi ang buong pamilya ko. Pero asa na yung pamilya ko? Parang nakalimutan na ba? Maybe some of you dream na, Lord, tumayo ako, ang buong sambahayan namin ay maliligtas, hindi lang ako. Pero asa na yung pamilya ko na dati kong nakakasama? You think, nakalimutan na? But that is not true. Sa Panginoon, people may forget you, but He will not forsake you. He will never forsake you. Again, right now, you are just in the middle of the story. I'm 30 years old. Hindi ko alam kung ano pa ang pagdadalhan ng Lord. 31 na pala ako. I'm 31, nakalimutan ko. I'm 31 years old, maaring nakalimutan ko yung edad ko. Maaring hindi ko sigurado kung saan ako dadalhin ng Lord. But one thing is for sure, maganda ang ending ng story ng buhay na meron tayo. Isang eksena lang yung binasa ko sa inyo. But the cupbearer did not remember Joseph at all. He completely forgot him. Isang eksena lang yan. At sino magsasabi sa inyo na iba ang eksena sa buong istorya? Sobrang malayo ang isang eksena sa isang full story na ginawa ng Lord sa buhay natin. There is a full story na pinipare ng Lord sa buhay nating lahat. And I am so sure that the end of the story is very good. Dahil si Lord ang nagsulat ng story, even in the love story, na merong piniprepare ang Lord para sa bawat isa. Marami sa inyo single, kabataan. This is my encouragement. In the middle of the story, as you are studying, prepare yourself.
Maaring sa inyo, iba, mga young pro natin, wala pa yung love of your life. But God is the one that write your love story. Kaya maganda ang love story ninyo. But what you are doing right now is your preparation. Huwag kang magmamadali. Lord, asan na the love of my life, the right one, the perfect one? Huwag kang magmamadali. Doon sa nire-ready ng Lord. Nire-ready niya yung tamang tao at magpa-ready ka din sa Panginoon. Huwag kang magmamadali. No, sino na Lord? Siya na ba? Ito na bang katabi ko? Lord, may pitik, may kuryente. Oh, social distance. Huwag kang magbase doon kasi inihahanda ka ng Panginoon. Huwag kang magmamadali. Because God is preparing you the best. But what are you doing right now? Are you preparing? O naghihintay ka lang? Umaasa ka na lang sa kilig na napapanood mo? Ano yung mga napapanood natin ngayon? Si Paubaya? Ano? Zombie? Anong zombie? Sorry. Naubos ako. Naubos ang load ko. Dalang-dala ka sa mga hugot kasi, Lord, gusto ko din ng mga ganong mga tinadhana. Huwag kang magmadali. Nasa kalagitnaan ka ng story ngayon. What you need to do right now, in the middle of your story, what you need to do, ano sabi? Learn to say no. Kung ang mga nasa mundo ngayon is nakikikilig, no. Kailangan ko mag-aral mabuti kasi merong nire-ready sa akin si Lord. Kapag nandun na ako sa tamang time na yon, handa na ako. Learn to say no. I need to excel right now. Paanong excellence? Kay Joseph ba yung the best excellence example? May mas the best pa dyan. Alam niyo yung standard ng excellence? Ano bang standard ng excellence? Ang standard ng excellence is Jesus' standard. Anong standard ng excellence sa Panginoon? Jesus loved us, yes. Mahal niya yung katabi mo at mahal niya tayong lahat. Pero sino magsasabi sa ating lahat na sobrang excellent ng ginawa ng Panginoon? Hindi niya lang tayo minahal, but He freely gave His life on that cross for us. Walang humingi, pero voluntarily, He gave His life on that cross where He died for our sins. Tayo, pwedeng mahal mo yung katabi mo, but you are not willing to die for that person. But ang standard ng Panginoon sa pag-ibig, hindi ko sinasabi sa inyo to para magpapako kayo sa cross. Kasi tinapos na ng Panginoon on that cross. The standard is, if God gave His life for us freely without anyone asking Him na ibigay yung buhay niya, that is the standard of excellence. Kung meron kang ginagawa ngayon right at this moment, yung today mo pahalagahan mo. Kasi kapag hindi mo inayos yung today mo, maaapektuhan yung future destination mo. Kapag ngayon nag-enjoy ka lang, makikisama ka lang sa mga enjoy, you always say yes to all invitation and did you not prepare for your future destination, one day maghahabol ka. Doon ka palang magpe-prepare. Ako, wala pa akong kotse, pero nagda-drive na ako at nag-apply ng student's license. This week, napasa ko yung 3 days na yung lecture, tas may exam. And then, God gave this to me na wala pa akong kotse, pero nire-ready ko ng sarili ko magkakotse. Kasi by the time na ibigay sa akin yung sasakyan at ipagdadrive ko kayo, yung mga cell nyo, mga ate nyo, marunong na ako mag-drive. And I encourage yung mga kuya nyo, sabi ko, mag-apply kayo ng license nyo. Kasi hindi kayo mag-aaral ng driving school pag andyan na yung kotse. By the time na binigay sa inyo yung sasakyan, marunong ka na mag-drive at may lisensya ka na. Kasi nag-prepare ka today.
Niready mo yung sarili mo. Pero kung ngayon, nagbanjing-banjing ka sa pag-aaral mo, nagbanjing-banjing ka sa mga free time mo, you say yes to all the invitation, hindi ka natutong mag-no para i-ready yung sarili mo, maghahabol ka in the future. So you need to make a decision. Anong decision mo today? Anong gagawin mo today na mag-e-excel ka? Kasi yung excellence mo today will be your ticket dun sa dream na pagdadalhan sa'yo ng Lord. You'll never know. Kasi sa totoo lang, ang napapansin yung excellent. Yung mga so-so, kahit sa school, excellent lang at yung pinakamababa ang napapansin. Mamili ka, mapapansin ka din naman sa excellent na. Excel where you are today with the standard of Jesus Christ alone. If you felt like you are rejected, if you felt like you are forgotten, if you felt like sa family mo they don't care, parang walang pakialam, nakalimutan na yung mabuting ginawa mo, ang lahat na lang nakikita mali mo. Pag mali na i-emphasize, pero yung mabuti nakalimutan, parang may amnesia. Don't worry. They're just human. The most important thing is this. The most important thing is, hindi nakakalimutan ng Lord kung anong ginawa mo at natatandaan yung mabuti because you are the apple of the eye of Jesus Christ. You are the apple of His eye. Joseph was forgotten. Isang eksena lang yon. Isang eksena lang na nakalimutan siya ng cupbearer. Tandaan mo ngayon, isang eksena lang yan kung asaan ka ngayon. Lagi mong ilalagay sa isip mo, eksena lang to. Hindi to ang buong istorya ng buhay ko. At ang artista, sa isang eksena, ginagaling ang mabuti. Isipin mo ngayon, ako ngayon ang bida sa pelikulang to. Isang take lang, tapos na. Kasi pag hindi ko to nakuha sa isang take, uulit-ulit ako sa sitwasyon na to. Pero again, na-imagine nyo ba to sa isang pelikula? Walang kontrabida. Di ba parang boring? Ang nagpapaganda minsan sa story yung kontrabida eh. Kaya ka parang dalang-dala ka nung bida eh. Kasi sasabihin ng direktor, sige, sapakin mo pa. Sige, bugbugin mo pa. Pero at the end of the story, yung mga FPJ noon, bugbog sarado sa FPJ eh. Pero alam mo lagi panalo si FPJ in the end eh. Lumang-luma na example ko eh. Si Cardo, hindi kasi ako nanonood. Si Cardo, ang daming eksena. Pero laging maganda ang katapusan ng story pag si Lord ang gumawa. Maganda ang katapusan ng story mo, hindi ka pa naroon sa pinakamaganda. It's just one scene. Just like Joseph, isang eksena lang yung nakalimutan niya. Pero the full story is, the dream that was given to him, the vision that was given to him, it happened. And but by the time that it happened, Joseph was already prepared. So how many of you right now, maybe some of you nilagyan ng dream ng Lord, one day Lord, aangat din ng pamilya namin to at ako ang gagamitin mo. Lord, one day, hindi lang kami basta mangungupahan, kundi meron kaming sariling bahay. Lord, one day, Lord, meron akong sasakyan, ipagdadrive ko yung family ko papuntang church. Sama-sama kaming papuntang church. Can you close your eyes right now? And let us have the dream again para sa ating mga pamilya. Lord, one day, naka-attend ako ng church, but one day, ang nasa right ko, yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko nasa likod ko, Lord, masikip na kami dito. Ilipat mo kami sa mas malaking place kasi dadalhin ko yung buong angkan ko. Hindi lang ako ang makakakilala, kundi ang buong pamilya ko. One day, Lord, but prepare me today. Ano bang mas mahalaga? Yung destination mo? Yung process ba, Lord? Ang pinakamahalaga sa Panginoon, yung bonding nyo during the process.
yung magiging banding nyo papunta doon sa dream na pagdadalhan sa ng Lord. Lord, one day, Lord, hindi kami basta titira sa place lang na to. Nasa isang mas magandang lugar kami, Panginoon. Lord, one day, isusuot ko yung toga ko, Panginoon. Gagraduate ako, Panginoon. Lord, ang eksena ngayon, wala akong pang tuition, wala akong pangbili ng laptop para sa pag-aaral ko. Nakikigamit lang ako ng cellphone, but one day, gagraduate ako, Lord. Lord, one day, I have this small business, Panginoon, right at this moment, but you are preparing me for bigger business, Panginoon. Lord, nasa isang maliit na lugar kami as of this moment, but one day we will be in a bigger place because this place cannot accommodate yung mga taong isasama ko, Panginoon, including my friends and my family. The end of the story is this. Ang sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, "You decided to hurt me. Nagbala kayong saktan ako. But God caused a good thing to happen because of that." Pinahintulutan ng Panginoon na mangyari yun. God brought me here to save the lives of many people. Nauna si Joseph sa bansang Egypt. Prepare siya sa mga places na pinaglagyan niya. Bakit? Dahil maliligtas ang buong sambahayan ng Israel dahil nauna na si Joseph. What the enemy meant for evil for your life right at this moment, God will surely turn it for good. He will surely turn it for good. Hindi hahayaan ng Panginoon na magstay tayo in the middle. Hindi ka dyan may i-stuck lang sa kalagitnaan. Can you all rise up, stand right now? If you believe that right now you are in the middle of the story, can we raise our hand? Lord, ako to. I am in the middle of the story. Raising up your hand, that doesn't mean, it just simply mean, Lord, just like Joseph, I have the same situation. I feel like I'm in the middle of the story right now. Para akong binubugbog. I am in the season na parang nakalimutan na ako. Just like the cupbearer, nakalimutan yung ginawa niya. But you are preparing me in the middle. But you don't want us to stay in the middle, O Lord. Hindi lang siya eksena ng buhay, kundi you will have the full story. Yung victory na pinaprepare ng Panginoon para sa ating lahat is also a preparation para sa kaligtasan ng ibang tao. We are here to fulfill the plan of God and His purpose, not just for our lives. Hindi lang ikaw to, kundi marami ka pang maaapektuhan. You will not just live a life, hindi ka lang mabubuhay, but you will impact the life of other people. Not just impact, but maximum impact. Aapektuhan mo ang pamilya mo sa pagbabago ng buhay mo. Let that dream come alive again. Lord, ibalik mo sa akin yung dream na ninakaw ng kaaway. I was dreaming for a whole family to know you. Eksena lang to ngayon na nakikita kung magulo pa yung pamilya ko. Eksena lang to na parang wala silang pakialam. Isang eksena. This is not the full story. But we need to decide that we will go all the way sa plan ng Panginoon. Dahil pag hindi, we won't get to the destination. Remember this. Remember this. Jesus, at this moment, is at the right hand of our Father. Bakit siya nasa right hand of the Father? To make sure that you get what belongs to you. He is making sure na kung ano ang pinangako niya at inilagay niyang dream sa iyo, isusure niya sa tabi ng Father, it will belong to you. It will not be taken from you. What the enemy meant for evil for you, ninakawan ka ng dream, ninakawan ka ng vision, let that dream become alive again.
You are not forgotten by the Lord. You are not forsaken. You just need to make this decision. Lord, itong eksenang to, isang parte lang ng buong storya na niready mo sa akin. So today, I decide, I will prepare myself for that destination. I will prepare myself for that promotion. Hindi ako magmamadali, Panginoon. I will enjoy the bonding with you, Jesus. I will enjoy the process with you, Jesus.